King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1561. Pagwawalis lahat. Sa langit, ang mga Diyos ay nakipaglaban sa Heaven Lord, ang eksenang nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nakakakita nito. Sa gilid ng God Eye ay ang 5 God Eyes, ang Bright Sun God, ang Celestial Sword God, at si Kung Dao, 8 gods sa kabuuan. Magkasama ang Myriad Forms God Eye at Life God Eye kasama ang Henyong God si Kung Dao ang responsable sa pagtatanggol. Ang Death God, Divine Punishment God, at Spacetime God Eyes kasama ang Bright Sun God at ang Celestial Sword God ang may pananagutan sa Opens iba. Ngunit sa ganitong sitwasyon, wala pa rin silang gaanong kalamangan. Kahit sino ka pa, walang makakapigil sa akin. Ang kalmadong mukha ng Heaven Lord ay nagningning ng kamahalan at paniniil. Sa paligid ng Heaven Lord, hangin, kidlat, at apoy, silang lahat ay napuno ng destruction energy, nagdulot ng kalituhan, na ginawa ito upang walang sino man ang nangahas na lumapit sa kanya. Matapos makuha ang destruction origin, naabot ng Heaven Lord ang isang bagong antas ng Opens iba na kapangyarihan. Walang kakayahan ang mga ordinaryong Diyos na hadlangan ang kanyang mga pag-atake. Kaya, ang alyansa ng God Eye ay may 3 Diyos na nakatuon sa walang anuman kundi depensa. Patayin. Mungal ang Death God. Ang 3 God Eye deities na responsable sa opensa ay sabay-sabay na umatake. Isang napakaitim na daloy ng enerhiya na hinaluan ng divine punishment na kidlat at pagkatapos ay natatakpan pa ng space-time na enerhiya. Ang huling resulta ay bumaril patungo sa Heaven Lord. Sa oras na ito, ang 3 God Eye deity ay mas mahusay na nakapagtulungan, dahil maaari na nilang pagsamahin ang kanilang mga pag-atake upang madagdagan ang kanilang kapangyarihan. Sa kabilang panig, hinawakan ng Celestial Sword God ang isang sinaunang espada at bahagyang iwinagayway ito. Agad na bumaril pasulong ang isang nanginginig na puting sword beam. Ang Bright Sun God ay nagbago na sa isang napakalaking gininto ang pulang uwak. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng nakakapasong unos ng apoy. Mawala. Malamig na sigaw ng Heaven Lord, ang kanyang Ancient God Devil Body ay nagpakawala ng isang nakakatakot na divine power na naging sanhi ng pagguho ng espasyo sa paligid niya. Paulit-ulit niyang sinuntok, pinawi ng kanyang mga kamao ang lahat ng nasa daanan nila. Ang matinding labanan ay naganap sa bilis ng kidlat. Sa loob ng 1 segundo, nagpalitan na ng ilang dosenang suntok ang magkabilang panig. Napakalakas ng Ancient God Devil Body. Lalo pa itong lumakas. Si Zhao Fang ay medyo nabigla. Dapat ay binago lang ng Heaven Lord ang kanyang Heavenly Dao God Eye, ngunit naramdaman ni Zhao Fang na ang Ancient God Devil Body ay lumakas din. Kahit nawala ang Heavenly Dao God Eye, ang Heaven Lord ay maaaring umasa sa kanyang Ancient God Devil Body upang labanan ang sinumang nag-iisang God Eye deity. Kung ito nga ang nangyari, ang Heaven Lord ay tiyak na nagtataglay ng kompletong bloodline ng Ancient Race, at kaya niyang gamitin ang buong kapangyarihan nito. Thump thump. Thump thump. Matapos tumuon sa labanan ng mga Diyos sa loob ng ilang panahon, naramdaman ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata na nagsisimulang pumutok. Ang Dreamy Silver Ball ay patuloy na nanginginig, ang kanyang Dream Origin ay nanginginig. Sa ngayon, dapat ko lang gawin ang makakaya ko. Si Zhao Fang ay tumalikod sa larangan ng digmaan ng Diyos. Bagamat mayroon siyang 9th God Eye, ang kanyang kasalukuyang antas ng lakas ay hindi sapat upang makialam sa larangan ng digmaan ng Diyos. Sa kabaligtaran, gagawa lang siya ng puwang na maaaring pagsamantalahan ng Heaven Lord. Bilang karagdagan, ang Dream God Eye ni Zhao Fang ay tila na-stimulate ng labanan sa pagitan ng God Eyes at ng Heavenly Dao God Eye, at napakaraming Dream Origin ang umaagos mula rito. Pakiramdam ni Zhao Fang ay mayroon siyang walang katapusang stream ng Dream Origin energy na magagamit niya, at ang digmaang ito ang perpektong lugar para gamitin ang lahat ng ito. Patayin. Naglaho ang katawan ni Zhao Fang habang umaarangkada siya. Gamit ang Space Pseudo Ancestral Artifact at ang kanyang sariling Space-Time Law, si Zhao Fang ay nagtataglay ng hindi maunahang kalamangan sa bilis. Plush. Lumipad siya sa larangan ng digmaan, isang pilak na bahid ng liwanag na nag-iwan ng dugo at dumi sa gilid nito habang tinatanggal nito ang lahat ng oposisyon. Kapag ginamit niya ang kanyang buong lakas,
kayang patayin ni Zhao Feng kahit na ang pinakamataas na klaseng God Kings. Sa pangkalahatan, walang anumang bagay sa larangang ito na maaaring magbanta sa kanya. Sa kanyang mga kaaway, siya ay isang Diyos ng kamatayan, isang ipinagbabawal na pag-iral. Umatras. Umalangaw-ngaw ang sigaw ng gulat habang sinubukang tumakbo ng mga kalapit na eksperto, ngunit napakabilis ni Zhao Feng. Kung gusto niyang pumatay ng tao, walang pagkakataong makatakas. Si Zhao Feng ay isang walang pigil na hayop sa larangan ng digmaan, walang tigil na minamasaker ang lahat ng kanyang mga kalaban. O hindi. Nanginginig sa takot si Divine Emissary Wu. Napansin siya ni Zhao Feng. Swish. Ang katawan ni Divine Emissary Wu ay sumabog na may malupit at masamang kapangyarihan ng demonyo, mga itim na daloy ng liwanag na umiikot sa kanya habang siya ay tumakas. Mamatay. Sinundan siya ni Zhao Feng, mabilis na isinara ang distansya. Hindi. Nagalit si Divine Emissary Wu. Napanood niya ang pakikipaglaban ni Zhao Feng sa dalawang God Kings. Nang matalo ang dalawang God King, ginawa niya ang kanyang makakaya upang lumayo kay Zhao Feng, ngunit nauwi pa rin sila sa isa't isa. Dalawang Samsara Immortal Body God Kings ang namatay kay Zhao Feng, kaya anong pag-asa ang mayroon siya? Kahit na ang pagtakbo ay isang walang kabuluhang pagsisikap. Swoosh! Ikan-away ni Zhao Feng ang isang palad, lumikha ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords na lumipad pasulong at tinatakan ang lahat ng ruta ng pagtakas ni Divine Emissary Wu. Dalawang espada ang tumusok sa kanyang katawan, dahilan para manigas ang kanyang katawan. Primal Chaos Lightning Eye. Isang malakas na eye bloodline technique ang bumaril sa kanyang kaliwang mata. Crack! Isang Twisted Lightning Sword brand ang biglang lumitaw sa ulo ni Divine Emissary Wu. Sa isang malakas na pagsabog, namatay si Divine Emissary Wu. Matapos patayin ang Divine Emissary Wu, nagpatuloy si Zhao Feng sa pag-ikot sa larangan ng digmaan, partikular na pinupuntirya ang mga natitirang Divine Emissaries. Hindi ba masarap na manatiling patay? Kinailangan lang nilang mabuhay muli para mapatay niya ulit sila. Ngunit hindi magiging maramaw si Zhao Feng sa kanyang espada. Ang malamig at masamang hangarin ng pagpatay na ipinalabas niya ay naging sanhi ng pagkalat ng lahat ng mga kaaway sa paligid niya sa takot. Ilang sandali pa, isa na namang Divine Emissary ang napatay. Pagkatapos ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, ang mga miyembro ng upper echelon ng Heaven-defying faction ay nanunood ng lahat ng ito mula sa kanilang mga Black Gold Warship. Kung ipagpatuloy ng batang ito ang kanyang pagpatay, matatapos tayo. Sabi ng isang elder ng Heaven's Legacy Race, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Hindi ko aakalaing mabilis siyang magmamature. Natigilan si Yu Liuping. Ang lakas ni Zhao Feng ay nag-iwan na ng anino sa kanyang puso. Maaari lang tayong magpadala ng isang God King para pigilan siya saglit. Ang Right Protector ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kawalan. Ang alyansa ng God Eye ay dumating na napakahanda, at ito ay nagkaroon ng tulong ng Sage Faction. Ang lakas nito ay higit pa sa imahinasyon ng Heaven-defying faction. Sa kabila nito, ang Heaven-defying faction ay mayroon pa ring kalamangan. Ngunit ngayon, ang massacre ni Zhao Feng ay nagkakaroon ng malaking epekto sa larangan ng digmaan at nasa bingit ng pagbabalik-tanaw. Napagpasyahan ng Right Protector na halos walang sino man sa kanilang panig ang may kakayahang pumatay kay Zhao Feng. Dahil iyon ang kaso, maaari lamang nilang sugpuin si Zhao Feng upang hindi na niya matuloy ang pagmasaker sa kanilang mga puwersa. Plush. Si Zhao Feng ay nagpatuloy sa pagpatay sa kanyang paraan sa buong larangan ng digmaan, ang kanyang mga kaaway ay tumatakas ng magulo. Sa sandaling ito, isang madugong dagandong ang umalangaw-ngaw. Brat! Itigil mo na ang kawalang hiyaan mo. Isang madilim na pulang guhit ng liwanag ang bumaril at naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng pulang damit. The Blood Spirit Sacred Lands God King Fiendblood. Ang Blood Spirit Sacred Land ay isa sa mga sacred lands na nasakop ng Heaven Lord, at ang God King Fiendblood ay isa na ngayong Samsara Immortal Body. Kung gusto mong lumaban, lumaban ka. Si Zhao Feng ay sumabog pasulong, ang kanyang katawan ay kumalusko sa Primal Chaos at Tribulation Lightning Energies. Nang malapit na siya sa God King Fiendblood, lumikha siya ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords at binaril ang mga ito pasulong. Whoosh!
Whoosh! Nagsimulang sumayaw ang God King Fiendblood, na lumikha ng iba't ibang madugong ripples sa hangin habang iniiwasan niya ang pag-atake ni Zhao Feng habang pinapaliit ang pinsalang natanggap niya. Mamatay. Nakatuon si Zhao Feng, isang malaki at mabigat na Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ang nabuo sa kanyang kamay, na pagkatapos ay inindayog niya. Kumaway ng kamay ang God King Fiendblood, lumikha ng kulay dugong puyo ng tubig upang harangan ang pag-atake. Ang divine power sa loob ng puyo ng tubig na ito ay marahas at nakamamatay, na nagtataglay ng napakalaking lakas. Swish! Habang winasak ni Zhao Feng ang vortex, umatras ang God King Fiendblood, iniwasan ang indayog ng espada. Gusto niya akong pigilan. Naunawaan ni Zhao Feng ang nangyayari. Bagamat ang God King Fiendblood ay sumigaw ng buong tapang, talagang nandoon siya para pigilan si Zhao Feng. Ang layunin ng pagpatay na ipinalabas niya ay likas sa kanyang katawan at hindi naka-target kay Zhao Feng. Hindi mahalaga kung alam mo. Ang God King Fiendblood ay kakaibang ngumiti. Isa siyang top-class na God King, kaya kung hindi niya lalabanan si Zhao Feng, mapapatay pa ba siya ni Zhao Feng? Hindi rin niya akalain na pipiliin ni Zhao Feng na iwasan ang labanang ito. Masyado kang kumpiyansa, at minamaliit mo pa rin ang Ninth God Eye. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang mapangiti. Nagsimulang umikot ang panaginip na mga ilaw sa kanyang kaliwang mata nang bumuhos ang enerhiya ng Dream Origin. Dreamification. Ang mundo sa paligid ni Zhao Feng ay natatakpan ng isang panaginip na ulap. Ang bawat isa sa panaginip na rehiyong ito ay nakadama ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kahinaan. Agad na itinoon ni Zhao Feng ang mga epekto ng dreamification sa God King Fiendblood. Takbo. Ang God King Fiendblood ay agad na nagsimulang umatras, umaasang makatakas sa saklaw ng dreamification. Spatial Isolation. Inactivate ni Zhao Feng ang Heaven Ascendant. Bilang isang pseudo-ancestral artifact, hindi lang ito nagkaroon ng mga kakayahan sa pagtatanggol. Ang Spatial Isolation ay isa sa iba pang kakayahan na taglay nito. Swish! Namuo ang espasyo sa harap ng God King Fiendblood, na nagiging makapal na spatial na pader na hamarang sa kanyang daraanan. Pseudo-ancestral artifact. Nagdilim ang mukha ni God King Fiendblood habang nagmumura at nagpalit ng direksyon. Nagamit na ni Zhao Feng ang spatial isolation para pansamantalang pigilan ang God King Fiendblood, kaya hindi niya hinayaang tumakas ang kanyang biktima ng ganoon kadali. Primal Chaos Domain. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay kumalat palabas. Isang rehiyon ng madilim at baluktot na enerhiya na nag-overlap sa rehiyon ng dreamification. Ang mga epekto ng dalawang domain ay nagpapataas ng pagsupil sa God King Fiendblood. Siya ay nagtataglay ng medyo disenteng bilis at mga diskarte sa paggalaw, ngunit ang mga ito ay ganap na hindi epektibo sa pamamagitan ng dalawahang pagsupil. Blood Spirit Explosion. Tumigas ang mukha ni God King Fiendblood nang lumabas ang isang napakasama at madugong enerhiya mula sa kanyang katawan. Boom! Bang! Ang God King Fiendblood ay naging bola ng madilim na pulang dugo at nagkawatak-watek. Ang napakasama at madugong enerhiya na iyon ay agad na nagkalat sa enerhiya ng Primal Chaos, na nagpapahintulot sa God King Fiendblood na tumakas sa eksena bilang isang madugong bahid ng liwanag. Hindi ka maaaring tumakbo. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, namumula ang Primal Chaos Domain sa kanyang utos. Sa kanyang Dream God Eye, nagkaroon si Zhao Feng ng kumpletong pag-unawa sa mga galaw ni God King Fiendblood, at nakapaghanda na siya ng paraan para harapin ang secret technique ni God King Fiendblood. Kailangan lang ng God King Fiendblood na pigilan si Zhao Feng, na may kasamang dalawang bagay. Ang una ay hindi siya kayang patayin ni Zhao Feng, at ang pangalawa ay kailangan niyang makipaglaban kay Zhao Feng upang hindi makapatay ng iba si Zhao Feng. Buzz. Gamit ang malaking halaga ng enerhiya ng Dream Origin, na-activate ni Zhao Feng ang kanyang kakayahan sa realization. Ang bilis ng God King Fiendblood ay biglang bumagal sa paggapang. Isang segundo lang ay sapat na. Primal Chaos Lock. Ang enerhiya ng Primal Chaos Domain ay ganap na nilamon ang God King Fiendblood. Sa sandaling nabuo ang Primal Chaos Lock, patuloy nitong lalamunan ang lahat ng enerhiyang taglay ng isang kaaway. Matapos gamitin ang kanyang lihim na sining, ang God King Fiendblood ay nasa isang mahinang kalagayan. Ngayon,
hindi lang siya nabigo na makatakas, nahuli siya ni Zhao Fang. Patayin. Gamit ang higit pang Dream Origin, muling na-activate ni Zhao Fang ang Dreamification. Mayroon siyang masaganang Dream Origin energy sa oras na ito, kaya magagamit niya hanggat gusto niya. Walang kakayahan ang God King Fiendblood na harangan ang enerhiya ng Dream Origin, at nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Kahit ang kanyang Samsara Immortal Body ay hindi makalampas sa paglamon ng Primal Chaos Lock at ang pagkalimot sa Dreamification. Nagsimulang mawala ang God King Fiendblood. Hindi ko akalain na mamamatay akong muli ng ganoon kabilis. Humalaklak si God King Fiendblood. Hindi niya kalooban na salakayin si Zhao Fang. Bilang isang Samsara Immortal Body, maaari lamang niyang sundin ang mga utos ng Heaven-defying faction. Whoosh! Pagkalipas ng ilang sandali, wala na si God King Fiendblood. Si Zhao Fang ay nag-iisang pumatay ng isang God King. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay natigilan, ang kanilang mga isipan ay nanginginig. Sa sandaling ito, biglang nagpadala si Yu Chanwo kay Zhao Fang ng mensahe. Zhao Fang, may misyon ako para sa iyo. I-distract ang mga barkong pandigma ng kaaway, at kung maaari mong sirain ang ilan sa kanilang mga sistema ng armas, mas mabuti pa iyon. Ang dalawang barkong pandigma ng Heaven-defying faction ay nagtataglay ng napakalaking offensive power at ilan sa mga pinaka-nakamamatay na sandata sa larangan ng digmaan. Sige. Gagawin ko pa rin iyon. Tumanggo si Zhao Fang. Swish. Naging isang bahid ng liwanag at nababalot ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning, nagsimulang pumatay si Zhao Fang patungo sa mga barkong pandigma ng Heaven-defying faction. Mahuhulaan na ng mga upper echelon na miyembro ng Heaven-defying faction ang layunin ni Zhao Fang. Pupunta siya para sa atin. Si Yu Liuping ay nagsimulang manginig sa takot. Perpekto. Kung maglakas loob siyang lumapit sa ating mga barkong pandigma, sisiguraduhin kong hindi siya babalik. Ang maasim na mukha ng Left Protector ay nabaluktot sa kabangisan. King of Gods, Kabanata 1562. Hindi mapipigilan. Ang mga puting barkong pandigma ng Sage Faction ay hindi kumpleto sa gamit, dahil kapos sila sa oras. Kaya, ang Sage Faction ay nakatuon sa pagtatanggol. Ngunit hindi ito ang kaso para sa mga barkong pandigma ng itim na ginto ng Heaven-defying faction, na ang mga kakayahan sa opens iba ay sadyang walang kapares. Ang dalawang barkong pandigma ay nilagyan ng malakihang destruction weapons. Gayunpaman, ang kaguluhan ng kasalukuyang larangan ng digmaan at ang paghahalo ng kaibigan at kalaban ay nangangahulugan na ang mga armas na ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ngunit ang mga barkong pandigma ay nilagyan din ng maraming maliliit na armas na pangwasak at mga nakakasakit na hanay, at pareho silang gumaganap ng malaking papel sa larangan ng digmaan. Ang puwersa ng God Eye Alliance ay maaari lamang ipagtanggol o iwasan ang mga pag-atake mula sa mga barkong pandigma ng Heaven-defying faction. Sa mga sagupaan sa pagitan ng mga eksperto, ang isang bahagyang kakulangan ng atensyon ay maaaring nakamamatay, lalo na ang panghihimasok ng isang barkong pandigma. Ito ay hindi isang bagay na maaari nilang gawin kahit ano. Masyadong mabangis ang firepower ng dalawang barkong pandigma. Ang mga normal na eksperto ay hindi man lang manggahas na lumapit. Sinubukan ng isang God King na makalapit sa mga barkong pandigma, ngunit agad silang naging sentro ng maraming sandata nito. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay nasugatan ng husto at napilitang tumakas. Ngunit ngayon, nakarating na si Zhao Fang sa likuran ng larangan ng digmaan. Lahat ng nasa malapit ay hindi napigil ang mahulaan ang kanyang motibo. Nagtataka ako kung maaari niyang guluhin ang mga barkong pandigma ng kaaway. Sana nga. Marami sa mga miyembro sa kanyang panig ang nakaramdam ng hiwa ng pag-asa. Imposible. Kahit na ang isang nangungunang klaseng God King ay mahihirapang makalapit sa mga Black Gold Warship na iyon. Umiling ang God King Heaven Dragon ng Tongtai Zone. Naramdaman ng mga upper echelon na miyembro ng Heaven-defying faction sa mga Black Gold Warship ang mga galaw ni Zhao Fang, at lahat ng arrays at weapon system ay nagsimulang gumalaw, tila naghahanda para bigyan si Zhao Fang ng isang masakit na suntok. Halika! Si Zhao Fang ay may solemn na ngunit walang takot na ekspresyon. Sa totoo lang, medyo na-excite siya, nanginginig ang kaliwang mata niya sa tila ay nananabik din.
Isa lang ang layunin ni Zhao Feng sa kasalukuyan, ang lumaban. Sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa malakas, maaari niyang pigain ang mas maraming kapangyarihan mula sa Dream God Eye. Mula nang magsimula ang labanan, malinaw niyang naramdaman na lumalakas at lumalakas ang kanyang Dream God Eye. At si Zhao Feng ay sabik na lumakas at lumakas. Kapag nagamit ko na ang buong kapangyarihan ng Dream God Eye, maaari na akong sumali sa God Battlefield. Sabi ni Zhao Feng sa kanyang sarili. Ang larangan ng digmaan na kanyang nilalabanan ay tila malawak at walang hangganan, ngunit ang tanging larangan ng digmaan na talagang makakaimpluwensya sa resulta ng labanang ito ay ang larangan ng digmaan ng Diyos, at kahit na siya ang Ninth God Eye, hindi siya maaaring lumahok sa labanang iyon, isang katotohanang tinanggap ni Zhao Feng ng may matinding pag-aatubili. Whoosh! Lumipad si Zhao Feng patungo sa heaven-defying faction worship sa kanyang harapan. Mabuti. Dahil naihatid mo na ang sarili mo sa pintuan ng kamatayan, tutuparin ng matandang ito ang hiling mo. Sa loob ng Black Gold Worship, ang Left Protector ay umungol. Siya at ang Right Protector ay parehong protector ng Heaven-defying faction, ngunit sila ay sanay sa iba't ibang aspeto. Ang Left Protector ay nagtataglay ng napakalaking lakas at maaaring gamitin ang mga sining ng shaman at mga sumpa ng ancient shaman race. Kahit ang God King Radiant Peak ay napigilan lang siya. Ang Right Protector ay miyembro ng Heaven's Legacy Race at walang makapangyarihang combat bloodline. Mayroon lamang siyang Eye of Samsara. Nanatili siya sa mga anino, pinamamahalaan ang Heaven-defying faction at kinokontrol ang teknolohiya nito. Maaari lamang niyang ipakita ang buong lawak ng kanyang mga kakayahan sa teritoryo ng Heaven's Legacy Race. Atake. Ang Right Protector ay sumigaw. Ang iba pang miyembro ng Heaven's Legacy Race sa mga barkong pandigma ay nagsimulang sumunod sa mga utos ng Right Protector. Lahat ng firepower ng dalawang Black Gold Worship ay nakatutok kay Zhao Feng. Ang ilan sa mga eksperto sa alyansa ng God Eye ay agad na natakot sa kanilang mga talino sa tanawing ito. Ang Heaven-defying faction ay tila napakataas ng tingin kay Zhao Feng. Ang antas ng firepower na ito ay sapat na upang agad na mapatay ang sinumang ibang God King. Dream Dimension Expansion. Ang enerhiya ng Dream Origin ay bumuhos mula sa kaliwang mata ni Zhao Feng. Gamit ang kanyang thought power, mabilis siyang nakagawa ng isang malakas na Dream Dimension na pinagsama niya sa espasyo sa paligid niya. Sa loob ng Dream Dimension, ang lakas ni Zhao Feng ay napalakas sa lahat ng aspeto. Swish! Gumawa si Zhao Feng ng ilang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword sa paligid niya. Ang lahat ng hindi mabilang na pag-atake ay kailangang dumaan sa Dream Dimension para maabot siya. At sa dimensyong ito, ang lakas ni Zhao Feng ay nalampasan ang sentido komon. Boom! Flush! Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang isip para kontrolin ang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, at lumipad sila at pinawi ang lahat ng pag-atake bago sila makalapit. Si Zhao Feng ay sapat na malakas upang pumatay ng isang nangungunang klaseng God King, at sa loob ng Dream Dimension, ang kanyang lakas ay malapit sa isang Diyos. Huwag kang tumigil. Ang Right Protector ay umungal. Ang enerhiya ng Dream daw ay labis na nagpapahirap sa kaluluwa ng isang tao. Kumpiyansa siya na hindi makakatagal si Zhao Feng. Swish! Nagpatuloy ang barrage. Ginawang Primal Chaos Domain ni Zhao Feng ang mga espada, ang dumadaloy na agos ng enerhiya sa loob ng pagbangon upang patuloy na palayasin ang mga salvos. Sa oras na masira ang unang wave ng Primal Chaos Tribulation Lightning Energy, isang segundo ay handa na. Pagkaraan ng ilang sandali, si Zhao Feng ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng stress, at siya ngayon ay napakalapit na sa mga barkong pandigma. Gamitin ang medium-scale destruction weapons. Utos ng Right Protector. Ang malakihang mga sandata ng destruction ay may pinakamalakas na kapangyarihan, ngunit ang kanilang lugar ng epekto ay napakalaki na sasaktan nila ang mga sundalo sa kanilang sariling panig. Handa na sila. Fire! Agad namang tumugon ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race. Buzz! Ilang dosenang mga butas ng metal ang lumitaw sa mga gilid ng dalawang barkong pandigma, nakakatakot na mga pulso ng divine power na umuusbong mula sa loob. Darating na ba? Nakatuon si Zhao Feng, ang kanyang Primal Chaos Domain ay umiikot sa kanya, handa nang umatake. Boom!
Ang mga puting sinag ng liwanag na ilang dosenang talampakan ang kapal ay bumaril mula sa mga barkong pandigma. Ang divine power sa loob ng mga ito ay napakalinis na maliwanag na sila ay pinaputok gamit ang pinakamataas na kalidad na God crystals. Ang mga puting sinag ng liwanag na ito ay nilagyan din ng mga destruction law. Ang bawat sinag ng liwanag ay may lakas na malapit sa isang ordinaryong God King. Sa ilalim ng kontrol ng heaven-defying faction, bawat sinag ay na-time para sabay nilang hampasin si Zhao Fang. Kung wala ang kanyang dream dimension, hindi kailanman mangangahas si Zhao Fang na direktang gawin ang pag-ataking ito. Dreamification. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay muling nagpadala ng napakaraming enerhiya ng Dream Origin sa nakapaligid na mundo. Pinalakas ng Dream Dimension si Zhao Fang habang pinahina ng Dreamification ang kaaway. Ang dalawang ito ay gumawa ng isang kamangha-manghang resulta kapag pinagsama. Ang overlapping ng Dreamification at ang Dream Dimension Expansion ay naging isang nakakasilaw na paraiso ang mundo sa paligid ni Zhao Fang. Mahirap paniwalaan na ito ang eksena mula sa isang larangan ng digmaan. Ipagtanggol. Matapos gamitin ang Dreamification para pahinain ang mga pag-atake ng Destruction Weapon, ganap na nakatuon si Zhao Fang sa depensa. Una, ginawa niyang madilim ang Primal Chaos Domain sa paligid niya. Spatial Energy. Inactivate ni Zhao Fang ang kanyang pseudo-ancestral artifact, na pinagsama ang perpektong space law nito sa Primal Chaos Domain para mas palakasin ang mga depensa nito. Sa wakas, lumikha si Zhao Fang ng Primal Chaos Lightning Vortex. Ito ang pinakamalakas na depensang magagawa ni Zhao Fang sa kasalukuyan. Boom! Buzz! Sa loob ng kanyang mga layer ng depensa, nararamdaman ni Zhao Fang ang lahat ng nanginginig. Sa kaliwang mata niya, nakikita niya ang nangyayari sa labas. Ang napakalaking pag-atake ng Destruction Weapon ay napunit sa kanyang Dream Dimension. Kung hindi ito suportado ng napakaraming enerhiya ng Dream Origin, maaaring gumuho na ito. Boom! Hiss! Ang defensive layer ng Primal Chaos Domain ay dahan-daang nawala, at ang pag-atake sa wakas ay umabot sa Primal Chaos Lightning Vortex. Ang pag-atake ng Heaven-defying faction ay humina na pagkatapos ng pagsuntok sa mga unang layer ng depensa, ngunit nagsisimula pa rin itong makapasok. Spatial Spirit Cloak. Gumamit si Zhao Fang ng isa pang defensive na kakayahan ng Heaven Ascendant. Ang translucent silver spatial energy ay nakondensed sa isang hadlang ng liwanag na bomb alot kay Zhao Fang. Sa loob ng barkong pandigma, lahat ng miyembro ng Heaven-defying faction ay kinakabahan. Wala sa kanila ang nakakaalam kung kaya ni Zhao Fang ang pag-atake o hindi. Ang spatial barrier sa paligid ni Zhao Fang ay unti-unting nawawala, ngunit ang kanilang sariling pag-atake ay malapit nang maubos. Sa huli, si Zhao Fang ay lumabas na hindi nasaktan. Gaano kadelikado? Nakahinga ng maluwag si Zhao Fang. Nagawa niyang harangan ang pag-atake na ito lalo na dahil sa kanyang tila walang katapusang dami ng enerhiya ng Dream Origin at ang natitirang mga kakayahan sa pagtatanggol ng pseudo-ancestral artifact. Na-block ito. Maraming eksperto sa larangan ng digmaan ang tumitig kay Zhao Fang na para bang isa siyang halimaw. Walang ibang tao sa larangan ng digmaan na maaaring hamarang sa gayong malakas na pag-atake. Ang brat na ito. Wala na ba talaga akong magagawa sa kanya? Napakunot-noo ang Right Protector. Si Zhao Fang ay nagtataglay ng isang God Eye, at ang maraming mga labanan at ang pagpapasigla mula sa ibang mga God Eye ay nagpalakas at nagpalakas lamang sa kanya. Malamang na hindi magtatagal bago lumitaw ang isa pang God Eye deity. Hahawakan siya ng Heaven Lord. Biglang kumalma ang ekspresyon ng Right Protector habang malamig siyang umungol. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Zhao Fang. Dapat bigyan kita ng regalo bilang kapalit. Eye of Heaven. Ang eye intent ni Zhao Fang kasama ng kanyang bloodline energy ay nawala sa kanyang katawan. Isang napakalaking mapangarapan na pilak na mata ang lumitaw, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na presyon. God Eye Duplication. Isang boses ng kaluluwa ang sumigaw. Isang malawak na ulap ng panaginip na ambon ang bumulwak mula sa pilak na mata. Biglang kumislap ang puting liwanag sa loob ng bahaghari. Isang puting sinag ng liwanag ang sumabog mula sa ulap. Ang target nito ay ang Black Gold Warship na may hawak na Right Protector.
Mahihirapan si Zhao Feng na i-duplicate ang napakalakas na pag-atake noon, ngunit mayroon siyang halos walang katapusang supply ng enerhiya ng Dream Origin ngayon. Kahit na medyo natagalan upang ma-duplicate, nagtagumpay siya. Sa loob ng barkong pandigma. Paano naging ganito? Ito ay masama. Anong gagawin natin? Ang lahat ay nanginginig sa gulat sa tanawing ito, hindi alam kung ano ang gagawin. Wala sa kanila ang inaasahan na gagamit si Zhao Feng ng ganitong uri ng pag-atake. Ang kanilang sariling opens iba ay ginawa laban sa kanila. Bagamat ang Black Gold Warship ay nagtataglay ng mabibigat na depensa, ito ay nasa isang opens iba pa rin na estado at hindi maaaring lumipat ng ganoon kabilis. Boom! Bang! Ang puting sinag ng liwanag ay tumagos sa puso ng barkong pandigma. Agad na sumabog sa apoy at usok ang iba't ibang lugar ng mga barkong pandigma. Kahanga-hanga. Hindi inaasahan ng mga miyembro ng God Eye Alliance ang ganitong uri ng pagbaliktad. Hindi lang maliit na bahagi ng barkong pandigma ang napinsala ni Zhao Feng. Sa halip, sinira niya ang kaibuturan nito, na talagang napilayan ang barkong pandigma. Bumalik sa likuran, sa isa sa mga puting barkong pandigma, nagpakita si Yu Chanwo ng bahagyang pagkagulat. Whoosh! Nang mawala ang Eye of Heaven at bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, si Zhao Feng ay sumugod patungo sa nasirang Black Gold Warship. Mapangwasak na pagkalugi ang natamo sa mga tripulante ng barkong pandigma na ito. Tumakbo. Maaaring hulaan ng mga nakaligtas na miyembro na hindi hahayaan ni Zhao Feng ang pagkakataong ito, kaya agad silang nagsimulang tumakas. Swish! Ang Right Protector ay naging isang itim na daloy ng usok at tumakas. Kahit na ang Right Protector ay isa ring top-class na God King, ang labanan ay hindi ang kanyang malakas na suit, at hindi rin siya makikipaglaban sa kasalukuyang Zhao Feng. Hindi ka makakatakas. Umalangaw-ngaw ang malamig at walang pakialam na boses ni Zhao Feng. Maaari niyang baliwalain ang maliit na prito, ngunit hinding-hindi niya maaaring pabayaan ang isang taong kasing halaga ng Right Protector. King of Gods, Kabanata 1563. Heavenly daw laban sa Heavenly daw. Nanginginig sa takot ang isipan ng Right Protector, dahil nakikita niya na matagal nang nakatutok si Zhao Feng sa kanya at binabaliwala ang lahat. Bagamat hindi siya sanay sa labanan, isa pa rin siyang top-class na God King ng Heaven's Legacy race. Gayunpaman, alam din niya na hindi siya kalaban ni Zhao Feng, kaya pinili niyang tumakas. Swish! 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 Ikanaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, agad na lumikha ng ilang dosenang Primal Chaos Tribulation Lightning Swords na lumipad pasulong. Ang Right Protector ay hindi nagtangkang umiwas at tumakas ng mabilis hanggat maaari. Boom! Bang! Ilang espada ang tumusok sa kanyang katawan, ngunit ang Right Protector ay may Samsara Immortal Body, kaya mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat. Kasabay nito, ang ibang barkong pandigma ng Heaven-defying faction ay lumipat sa isang defensive state at lumipat upang iligtas ang Right Protector. Manatili ka rito, matandang pagong. Malamig na umungol si Zhao Feng. Ang insulto ay nagpagalit sa Right Protector. Bilang Right Protector ng Heaven-defying faction, hindi pa siya napahiya ng ganito. Gayunpaman, napanatili ng Right Protector ang kanyang pagkamakatuwiran at patuloy na tumakas. Ngunit si Zhao Feng ay mas mabilis kaysa sa Right Protector, at may isang maliit na sandali kung saan ang Right Protector ay bumagal. Swish! Mabilis na nilapitan ni Zhao Feng ang Right Protector. Intrusive Dream. Mabilis na nakagawa ng Dream Dimension ang kaliwang mata niya. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay nagsimulang maglabas ng nakamamatay na pang-akit na mahirap bantayan ng Right Protector, at bumagal siya. Lalong lumakas ang Intrusive Dream. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang kapangyarihan ng Dream God Eye ay lumalakas, at hindi lamang nito pinalakas ang realization at dreamification, kundi ang intrusive dream din. Pinlano lamang ni Zhao Feng na guluhin ang Right Protector sa loob ng ilang sandali, ngunit ang kapangyarihan ng intrusive dream ay higit na nalampasan ang kanyang inaasahan. Sa kasamaang palad, hindi pa rin ito sapat upang direktang ilabas ang Right Protector sa intrusive dream. Primal Chaos Lightning Eye. Pinalabas niya ang kanyang kaliwang mata, ang kanyang makapangyarihang eye bloodline technique. Crack!
Isang Dark Lightning Sword brand ang sumabog sa ulo ng Right Protector, nagpapadala ng napakaraming enerhiya sa kanyang katawan. Ang intrusive dream ay umalis sa isipan ng Right Protector sa isang gulong estado, na nagpapahintulot sa buong lakas ng Primal Chaos Lightning ay na sumabog sa kanyang kaluluwa at katawan. Primal Chaos Lock. Naglabas si Zhao Feng ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos at pinagdikit ang kanyang mga kamay. Ang malawak na dagat ng enerhiya ng Primal Chaos ay umiikot sa Right Protector, naglalayong lumunin siya. Sa sandaling ito, ang Right Protector ay bumalik sa kanyang katinoan. Swish! Nagtapon siya ng ilang piraso ng metal na kumikinang sa mahiwagang mga salita ng Heaven's Legacy at nagpalabas ng malakas na enerhiya. Isang array. Itinuon ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata, ang kanyang Dream Origin Energy ay umiikot habang pinapagana niya ang kanyang kakayahan sa realization. Nawala ang isa sa mga piraso ng metal. Si Zhao Feng ay may kakayahang madaling panasan ang isang maliit na bagay na tulad nito na hindi likas na nagtataglay ng maraming kapangyarihan. Ano? Natigilan si Right Protector. Ang mga instrumentong metal na itinapon niya ay mga tool para sa pag-activate ng array, ngunit bago sila tuluyang ma-activate, ginawa ni Zhao Feng na mawala ang isa sa mga ito sa isang sulyap. Ang array ay natural na hindi ganap na maisaaktibo ngayon. Primal Chaos Lightning Eye. Nagpaputok si Zhao Feng ng isa pang eye bloodline technique mula sa kanyang kaliwang mata. Kasabay nito, na-activate ang Primal Chaos Lock. Arg! Sa oras na ang Right Protector ay nakabawi mula sa Primal Chaos Lightning Eye, siya ay nakulong ng Primal Chaos Lock. Ang lakas niya ngayon ay unti-unting nilalamon. Ang Samsara Immortal Bodies ay hindi mapatay, ngunit sa loob ng Primal Chaos Lock, sila ay walang kapangyarihan. Ang Primal Chaos Lock ay patuloy na nilalamon ang lakas ng bilanggo nito. Bagamat kayang pagalingin ng Right Protector ang anumang pinsalang natamo sa kanyang katawan, hindi niya mabawi ang kanyang nawalang enerhiya. Intrusive Dream. Ginamit muli ni Zhao Feng ang hakbang na ito. Ang mahinang Right Protector ay hindi nagtagal bago siya nadala sa Dream Dimension. Saan? Saan ito? Ang Right Protector ay siniyasat ang kanyang paligid sa kalituhan. Malinaw na siya ay nasa Primal Chaos Lock ni Zhao Feng kanina. Bakit nandito siya ngayon? Sa sandaling ito, nagpakita si Zhao Feng sa kanyang harapan. Gayunpaman, ang Zhao Feng na ito ay tila isang marangel at walang talo na nilalang sa Right Protector. Ang lugar ay namumula habang ang nakakatakot na enerhiya ay natipon sa paligid ng Right Protector. Paano naging ganito? Ang Right Protector ay idiniin sa lupa at naging hindi makagalaw, isang katotohanang nagpatulala sa kanya. Sa kakaibang sukat na ito, si Zhao Feng ay walang kapantay na malakas, at kahit papaano ay hindi niya kayang lumaban. Magsalita. Nasaan ang huling Space Ancestral Artifact na fragment? Malamig na tanong ni Zhao Feng habang patuloy niyang pinipiga ang katawan ng Right Protector gamit ang kanyang lakas. Sa nakaraang santukan, si Zhao Feng ay patuloy na tumatakbo sa larangan ng digmaan sa pag-asang gamitin ang reaksyon mula sa Pseudo-Ancestral Artifact upang mahanap ang huling Space Ancestral Artifact na fragment, ngunit siya ay naiwang bigo. Hahaha, hindi mo na ito mahahanap sa buong buhay mo. Tumawa ang Right Protector. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Nanlamig ang mukha ni Zhao Feng. Iniunat niya ang isang kamay at inilagay ito sa ulo ng Right Protector. Alam ng Right Protector na gustong hanapin ni Zhao Feng ang kanyang kaluluwa, ngunit bigla niyang natuklasan na hindi niya kayang magpasabog sa sarili. Pagkalipas ng ilang sandali, nalaman ni Zhao Feng ang sagot, at naging malamig ang kanyang mukha. Sa isang nguso, nagpadala siya ng pinakamataas na enerhiya na naglipol sa Right Protector sa Dream Dimension. Sa labas ng mundo. Boom! Bang! Sumabog ang Right Protector, na walang iniwang bakas. Sa ganitong sitwasyon, kahit isang Samsara Immortal Body ay hindi makarecover. Ano ang sitwasyon? Ang Pseudo-Ancestral Artifact Heaven Ascendant ay hindi maiwasang magtanong. Kulang na lang ng isang piraso bago ito naging kumpletong Ancestral Artifact. Paanong hindi ito nababalisa? Nawasak. Ibinaba ni Zhao Feng ang kanyang ulo at sinabi. Ang Heaven-defying faction ay hindi gawa sa mga tanga.
Alam nila na susubukan ni Zhao Feng na ayusin ang pseudo-ancestral artifact pagkatapos makuha ito. Kaya, ang Heaven-defying faction ay winasak ang ancestral artifact fragment na hawak nito. Sa God Battlefield, ang mukha ng Heaven Lord ay naging malungkot nang makita ang sitwasyon sa ibaba. Boom! Bang! Crash! Ang Heaven Lord ay biglang sumabog na may aura na nangingibabaw sa kalangitan, walang katapusang agos ng gintong pilak na liwanag na nagpinta sa kalangitan. Ang bloodline ng ancient race na ito ay parang totoong bagay. Ang Death God ay nanginginig. Kahit na ang Heaven Lord ay hindi gumamit ng Heavenly Dao God Eye at umasa lamang sa ancient race bloodline, ang Death God ay hindi pa rin makakapantay. Kainin ang pag-ataking ito. Isang ulo ng ginto at pilak ang unti-unting nabuo sa pagitan ng mga kamay ng Heaven Lord, na nagradiasyon ng sinaunang enerhiya na yumanig sa kalangitan. Ang lakas na natipon ng Heaven Lord ay naging sanhi ng panginginig ng tela ng kalawakan. Ang mga God Eye Deities ay naging libingan nang makita ito. Ni hindi sila sigurado kung kakayanin nila ang pag-ataking ito. Gamitin natin. Sinabi ng Divine Punishment God. Sa isa sa mga puting barkong pandigma, medyo komplikado ang ekspresyon ni Liu Qingxen. Kapag ginamit natin ito, kahit ang Destiny God Eye ko ay hindi na mahulaan kung ano ang mangyayari. Hanggang ngayon, ginagamit ni Yu Chanwo at Liu Qingxen ang Destiny Energy para lihim na maimpluwensyahan ang battlefield, ngunit kapag ginamit na ng God Eyes ang kanilang trump card, napakahirap hulaan kung paano bubuo ang labanan. Walang dapat gawin. Ito ang tanging paraan para talunin ang Heaven Lord. Ang madilim na mga mata ng Death God ay sobrang mabangis. Naabot na ng kanilang mga God Eyes ang kanilang mga limitasyon habang ang Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord's Heavenly Dao God Eye ay maaari pa ring lumaki. Kung hindi nila siya inalis ngayon, sa susunod na nagpakita ang Heaven Lord, mas magiging malakas siya. Kung sumasang-ayon kayong lahat, gawin natin ito. Napabuntong hininga si Liu Qingxen. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng mga panganib maaari silang manalo. Fry of the Ancients. Umuungal ang Heaven Lord habang itinulak niya ang kanyang mga kamay pasulong. Ang ginto at pilak na ulo ay lumipad pasulong, ibinuka ang bibig nito at nagbigay ng sariling galit na sigaw. Habang nag-activate ang Heavenly Dao God Eye, ang ulo ay sumabog na may nagninangas na buhok. Ilang sandali pa, ang mga mata ng ulo ay nagsimulang pumutok sa kidlat. Ang isang layer ng makapal na bato ay lumitaw sa paligid ng ulo, at ang mabagsik na mo ay nagsimulang maglabas ng enerhiya ng pagkawasak. Huwag masyadong ipagmalaki ang sarili mo. Ang mga mata ng Divine Punishment Ghost ay kumislap ng kidlat habang ang napakaraming lakas ng Origin ay umaagos palabas. Ganoon din ang ginawa ng ibang mga God Eye deities. Bumuo sila ng mga spelling gamit ang kanilang mga kamay, at ang kanilang God Eye Origin energies ay nagsimulang magtipon sa itaas nila, nagsasama-sama at lumikha ng maputik na ulap ng enerhiya. Ang enerhiya na pinakawalan ay naging dahilan upang ang buong fan universe ay manginig sa takot, at maging ang Heavenly Dao God Eye ay nanginginig. God Eye Fusion Art. Nanlaki ang mga mata ng Heaven Lord bilang pagkilala. Chanwo, ikaw pala. Ngumisi ang Heaven Lord habang nakatingin sa puting bapor na pandigma sa likuran. Tama. Alam ko rin ang lihim na sining na ito. Diretsyong sagot ni Yu Chanwo. Ang mga God Eye deities ay labis na nabalisa. Hindi sila sigurado kung ang pagtitipon ng kanilang God Eye origins ay talagang tatawagan ang pinakamataas na ancestral eye. Pinagsasama-sama nila ang kanilang origin energies para umatake sa labanang ito para maghanda para sa lihim na sining na ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Yu Chanwo sa mga Diyos ang tungkol sa lihim na sining na ito bago ang labanan, at hindi pa nila ito sinubukan. Bilang karagdagan, hindi maaaring makibahagi si Liu Qingxen sa pagsasanib na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Destiny God Eye ay hindi pa ganap na nakabawi. Kung sumali siya, maaaring maapektuhan niya ang pagsasanib. Kaboom! Isang ethereal na mata ang lumitaw sa maputik na ulap ng enerhiya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Ancient Desolate Realm of Gods at ang buong fan universe ay yumanig, kung saan maraming bahagi ng universo ang sumasabog sa mga piraso. Ito ang pinakamaraming magagawa natin. Ang Divine Punishment God ay nagdikit ng kanyang mga ngipin.
Ginawa lamang ng 5 god ay ang sining na ito ng may matinding kahirapan, at ang bawat isa sa kanila ay nakadama ng matinding pressure. At dahil ito ang kanilang unang pagkakataon na gumamit ng sining, ang pagsasanib ay hindi masyadong matatag. Buzz. Boom. Isang gray-white beam ng liwanag ang bumaril mula sa ethereal na Heavenly Daw God Eye na iyon. Ang ginto at pilak na ulo ay nahuli sa sinag, at ang iba't ibang patong ng enerhiya sa paligid nito ay natanggal. Sa huli, kahit na ang enerhiya ng Ancient Race ay nagsimulang maglaho. Ito ang kapangyarihan ng Heavenly Daw Ancestral Eye. Ang Heaven Lord ay labis na nabalisa, ang kanyang 3 mata ay nakadilat habang nakatitig sa ethereal na mata. Buzz. Tumibok ang mata sa gitna ng kanyang noo sa sobrang tuwa. Sakupin. Ang Heaven Lord ay sumigaw, ang Heavenly Daw God Eye ay baliw na lumingon. Ang mata ay nagsimulang gumawa ng hindi maipaliwanag na paghila. Ang mga mata na ito ay parehong may kapangyarihan ng Heavenly Daw, kaya natural niyang magagamit ang kanyang mata para makuha ang kapangyarihan ng isa. Whoosh! Dahil ito ang unang pagkakataon na ginamit ng 5 Diyos ang kanyang sining, nahirapan silang kontrolin ang kapangyarihang ito. Nakuha ng Heaven Lord ang malaking halaga ng tumagas na enerhiya ng Heavenly Daw. Isang hitsura ng matinding kasiyahan ang lumitaw sa mukha ng Heaven Lord habang siya ay bumantong hininga. Kailangang mapagtanto ng isa na naging bihasa lamang siya sa Heavenly Daw God ay sa loob ng ilang taon ng pakikipaglaban. Natural na mahirap para sa mga Diyos na gumagamit ng God Eye Fusion Art na kontrolin ang Heavenly Daw na enerhiya ng kanilang sariling Heavenly Daw God Eye. Maaaring gamitin ng kanyang Heavenly Daw God Eye ang pagkakataong ito para sumipsip ng mas maraming enerhiya. Napagtanto ito ng 5 God Eye deity, ngunit unti-unti na silang nagsisimulang makontrol ang kapangyarihang ito. Siyempre, hindi lang ang Heavenly Daw God Eye ng Heaven Lord ang na-stimulate ng tanawing ito. Sa ibaba, ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay pumipintig sa sakit habang ang isang malawak na ago ng enerhiya ng Dream Origin ay bumubuhos mula sa kanyang God Eye dimension.